Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang reaction ni Attorney Ferdy Topacio sa nangyaring special session kung saan official nang nahalal na Senate President si Senator Win Gatchalian. Legal at official na siyang tawagin na Senate President Win Gatchalian. Inihalal siya ng 13 na senador sa special session na pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero nakapagtataka, di ba? Biglang tumawag ng special session si PBBM. Dahil ba pagkatapos na takutin si Senator Joel Villanueva dahil pumayag na siyang lilipat sa Gatchalian Block kaya tumawag siya ng special session? Katunayan ay pinahayag ni UC Claire Castro noong July 9 na ayusin muna ng mga senador ang kanilang sigalot bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. Hintayin muna na maayos ang kanilang sigalot. Kaya nga nakapagdududa ang special session na pinatawag ni PBBM. Hindi lang ito simpleng legislative agenda. Ang purpose nito, maliwanag na hinggil din ito sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kaya tuloy, ang matinding sigaw ni Attorney Ferdy Topacio ay huwag maglukuhan. Mr. President, huwag ninyong insultuhin ang talino ng mga Pilipino. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. At paano nyo na-pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan ha? Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapitin ninyo. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number 1. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house, or the chamber of the Senate, and the House of Representatives, o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So, House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador. Patas lang naman sila. Pero attorney, ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, mam-pressure ng isang senador para kayo mag-entertain? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat
alam nyo, hindi nyo lang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan, Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako, at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam nyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam nyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon. At nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, na si Ana yung pangalan. Sabi ni Senator, sorry daw. Sabi ko, pambihira naman siya eh. Ako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that... Alam natin na bago ang special session, nagsampa ng petition for certiorari at prohibition si Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang grupo. Kaya magiging moot and academic na kaya ang kanilang petition dahil legal na ang pagkahalal ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Kaya nararapat lamang po na dalhin na yan sa Korte Suprema upang malaman kung ano po ang talagang kailangan para sa quorum. Yan ba ay 12 o 13? Yan ba ay base sa 24? Lagi o iba? Importante po kahit maging moot and academic. Bakit? Sapagkat meron pong doktrina sa ating batas, sa ating mga desisyon ng Korte Suprema, merong mga question na bagamat moot and academic, ibig sabihin, baliwala na kung mag-decide ka kung sinong legal kasi 30 na sila ngayon, di ba? Oh, yes. Kung anong gawin nila, syempre, may quorum na yan, tapos na yung usapan. Kasi meron tinatawag na bagay na capable of repetition but evading review. Ano yung capable of repetition but evading review? Pwedeng maulit. Pwedeng maulit. Tama ka. At kailangang magdesisyon ang Korte Suprema upang hindi na maulit. Para hindi na makakanta yung black ni Gatchalian na sana'y maulit muli. Dapat hindi na pwede yun. Ano ba talagang ibig sabihin ng majority, majority of all the members? Yan ay para sa akin 24. But of course, that is a matter for the Supreme Court to decide. Okay. Meron ba kayong pananaw o kaya ay opinion sa ating topic? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. And please, don't forget to like and subscribe. Bye-bye.